Good morning mga kaninong. Welcome to my channel, Ninong's Vlog TV. So guys, magandang araw sa lahat po ng aking mga kababayan saan mang panig ng mundo. Gusto ko pong ipakita ulit, i-update kayo dito sa aking mga alaga, sa aking simpleng farm na inuumpisahan po. So yan po yung mga baboy natin. At dito yung kulungan natin, nasa likod lamang po ng aking bahay. Pero marami pa pong bakante. So eto guys, nandito yung mga alaga nating baboy. Mga naiwalay po sila noong more than month ago. At nakikita naman po na maganda, malalaki sila. So guys, pag ganitong may tiyaga, mayroon po tayong aasahan. Kung nagsisipag man tayo, magsisipag tayo, mayroon po tayong hihintayin. So hindi po hadlang guys yung isang OFW at makagawa din po tayo ng mga bagay-bagay tulad po ng ganito sa atin, para sa ganon ay may katulungan po tayo para sa ating mga gastusin. So eto guys, mga buntis na po yan at hinihintay na lang po. Ito po yung binili ko na gagawin kong barako, isang durok kung tawagin. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ibig sabihin ng durok. So maganda daw po ito guys na klase ng gawing barako. So yan guys, kitang kita naman po. Maganda ang pangangatawan niya. At eto din guys yung hinihintay natin na mag-hit. Hinihintay na lang pong pasampahan ito. So malapit na rin pong magbuntis yan. At after that, 4 months po bago manganganak ang baboy yata. So ganito lang guys ang ginagawa ko. Mag-umpisa konti-konti. Halos lahat mayroon na ako. May baboy, kambing, manok, pato. So sige guys, hanggang kaya natin, gawin lang natin, basta't wala po tayong tinatapakan na kapwa nating mga tao. So ito guys yung mga Rhode Island Red natin. At napakahirap pong dumami. So at least mayroon po akong napapanood, may nakikita po ako. Ang ganda-ganda pa naman yung pinagawa ko ng mga bahay ng manok. Pero bakit kaya hindi kami makapagparami guys? So eto guys yung kulungan ng manok natin. Ngunit hindi pa naman natatapos. Yan guys, empty yung mga nest nila. So baka may expert po dyan guys sa mga pagpapaitlog, paki-comment naman. Ito rin po yung mga bibi natin or pato, tama po ba yun? Mag 3 years na guys na wala pang nangingitlog. So bakit kaya? So guys, paki-comment lang po dyan kung may mga expert po sa pag-aalaga ng mga hayop, para sa ganon ay maranasan din naman namin yung magpaitlog at magparami ng mga alaga. So eto guys, sana huwag kayong magsawa na sumusuporta sa aking YouTube channel kahit wala pa pong masyadong maraming maganda na content. At eto actually pinasa lang sa akin yung mga video na yan at ako naman po ang mag-upload. So yun lamang po. At dito naman po tayo sa aking mga kambing. Ito po yung 3 days old na
kambing po natin, bagong panganak po, pero nakaka-amaze po, laki. 3 days old po iyan guys, parang hindi nakakapaniwala. At siguro kaya siya malaki dahil solo lang po siya. Isa siyang full blood doeling. So kung halimbawa ibebenta ito guys, mahina na rin yung 50. So hindi ko po ibebenta ito guys, gagawin ko po itong inahin ko, pararamihin ko yan. So eto rin guys yung mga pinaanak ko pa nung ako'y umuwi, isang itong brown, isang bowang kung tawagin, at etong isa naman, ayan, may puti sa ulo, ay pure Anglo-Nubian po yan, pero namatay ang mga nanay nila. At etong black na ito, kapatid po niya yung Anglo-Nubian po nating babae. Bali, lalaki po ito. So, eto guys yung 2 days old siguro yung time na yan. 2 days old. Nakaka-amaze guys. Parang ang laki-laki to pag tumagal. Lalaki ng mga paa. Eto yung sinasabi nila na big bones. So guys, ganito lang guys ang pero hindi nyo rin alam kung gaano ang sakripisyo ko guys sa mga pag-umpisa ng aking mga alaga na ito. Sa pagpapagawa pa lang ng bahay nila, mga pakain, at syempre mayroon din po tayong kasama na nagbabantay at binabayaran din po natin. So mabigat din po. Sa totoo lang, medyo laki na rin ang pera na naitulak ko dito. Pero siyempre, kung gusto mong magnegosyo, mamuhunan ka. Hindi naman po pwede, wala man pong magbibigay ng mga ganito na. Wala naman pong taong magpapautang siguro, sige kunin mo ito, ibilin mo ng kambing. Kaya po kung may pera kayo, bumili po kayo ng kambing. Parang yon na ang expression ko ngayon. Kung may pera kayo, bumili kayo ng kambing para maranasan nyo rin kung ano ang naging problema ko. So actually guys, masaya. Parang masarap sa pakiramdam. Yung pagod ka, napapanood mo yung mga pinaghirapan mo. Kahit po sa totoo lang po, marami na po tayong kambing na namatay. Nasa 4 na yata. Na binili ko po yon ng napakamahal. So ito naman guys yung mga gulay natin. Tuyong-tuyo na sila. Wala po kasing ulan. El Nino ba kumbaga. So at least may mga naaani pa rin pang ulam. At eto, mga by May magtatag-ulan na po yan. At syempre masipag si Lloyd, yung bago nating kasama guys na from Bisaya or Mindanao pa. Siya po ang aking videographer ngayon. At nakikita ko naman na si Lloyd ay mabait at masipag. So ayan, ganyan po. May mga naaani pa naman po. Eto, mangga. Ako po ang nagtanim po dyan nung umuwi ako. I hope na mabubuhay siya. Marami po akong tinanim dito nung ako'y umuwi last August. Ayan, mangga din. Kundi ako nagkakamali, mga 10 or 11 yung naitanim ko na mangga. Tapos ito mga kalamansi guys, yun kasi ang pangarap ko guys, pag halimbawa nasa Pilipinas ako or umuwi ako sa Pilipinas, yung kalamansi man lang sana huwag nang bilhin sa palengke. Kaya ang dami-dami kong gustong ipatanim dyan. At sa awa ng Diyos, ayan, ako pa ang nagtanim talaga. Yung mga una nating naging tao,
hindi ko alam kung anong ginawa nila. Eto guys, may mga kalamansi tayo at malapit na naman po tayong magbabakasyon. So yun po ang paghahandaan ko. Magtatanim po tayo, magtatanim pag uwi ko dyan. So dyan ang ang pagko-concentratean ko pag halimbawa ako yung nagbakasyon ulit. Tapos guys, yung mga kambing ko ay nakaplano na po na ililipat ko sa aking bahay, doon kung nasaan po yung mga baboyan, dahil doon na lang sila titira sa aking bodega. Bali aayusin po namin yung bodega at doon na po sila, mas safe sila doon kasi dito pag tag-ulan malakas ang hangin, malamig, so panibagong gasto na naman guys. At ito pong saging namin guys, first na mamunga po ito, almost 2 years nung maitanim. Kung hindi po ako nagkakamali, tanim po din ito ng anak ko na bunso, yung panganay. So ayan po. Yan sa kabila po sa atin din, pero hindi po atin lahat yan. Ito, anong panang mga ito, Madre de Agua. Diyan may mga Madre de Agua po tayo dito, pero napagkuhanan na ni Lloyd ng kanyang pinatubo ulit. Magpapatubo siya ulit. So sana guys makapagparami tayo ng mga alaga, mga pagkain ng mga alaga natin, para sa ganon ay hindi po tayo mahirapan. At yung kalabaw po na iyan guys ay pasensya na po kayo, hindi po amin yan. Na extra lang. So ayan guys, dito ang aking lugar kung saan po ako pinanganak. At maraming salamat po guys. God bless to all.